Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. O, Amy Marcos, paano mo naatim na maghuda sa kapatid mo? Ha? Alang-alang kay Sara Duterte. Ha? Dahil alam naman ng buong bayan na ikaw ay aso ng mga Duterte. Lahat ng mga issue sa mga Duterte pinagtatanggol mo. Pero sabi nga ng mga loyalista, ang pangalan mo daw ay hindi naman Amy Marcos. Ikaw si Amy Duterte, no? Ha, ngayon, matagal mo na palang alam na adik ang kapatid mo. Gaya ng mga sinabi mo sa rally ng Iglesia ni Cristo, mabibigat yung mga kwento mo doon. Nasabi mo, bata pa lang kayo, alam nyo na ang problema nyo kay Bongbong Marcos. Ha, na siya'y adik. Pinangalanan mo pa yung mga kaadikan, kasama sa pag-aadik ng kapatid mo, no? Mga kaibigan niya. Iba't ibang mga pangalan. At bukod dyan, sinabi mo na kahit si Lisa Marcos, si Sandro, adik din. At yung mga anak mo, Amy, ay binibigyan ng droga, inaalok ng droga nila Lisa Marcos. Ano? So, bakit ngayon mo lang yan sinabi? Sa matagal na panahon, ikinuwento mo na kaya nag-vice president yung kapatid mo, tumakbo ay para may magawa sa buhay. Kung ikaw ay concerned sa bayan, Amy, edi dapat matagal mo lang sinabi yan, alang-alang sa kapakanan ng bayan. Pero bakit ngayon mo lang yung sinabi? Yung issue ng pagiging adik ni Bongbong Marcos. Kung yun man ayon sa'yo, totoo yan. Bakit ngayon lang? Yung timing mo ay ginawa mo pa yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na alam naman natin na talagang yan, nandyan sila Marcoleta, ikaw, na marami kayo dyan ay mga maka-Duterte. Ang gusto mo ba ay pabagsakin ang administrasyon ng kapatid mo? Sa bagay, itong si Amy Marcos po, mga kabunyog, mga kababayan, ito ay nananawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos kasi ang sabi niya nga, umuwi na daw sila sa umuwi na sila sa bahay nila, di ba? At magpagamot daw si Bongbong kasi adik, no? Magpagamot. So bakit ngayon lang mo yan sinasabi, Amy Marcos? Yung timing mo ng pagsasabi na ang kapatid mo ay adik ay kaduda-duda eh. Kasama ka ba sa magpapabagsak sa gobyerno o administrasyon ni PBBM para maupo si Sara Duterte? Bababa ka ba sa ganyang kababang level? Ha? Na kahit yung kapatid mo ay hinuhudas mo. Alam niyo yung personal na relasyon ng pamilya nyo, sa inyo yan. Ang pinag-uusapan po natin dito yung bayan. Magiging interest ba ng bayan na bababa si Bongbong Marcos at papalitan ni Sara? Na alam naman natin si Sara Duterte ay napakaraming mga hinaharap po ng mga reklamo, yung impeachment trial at kahit yung kanyang kapatid, di ba? Si Pulong may sabit sa droga. Ha? Sila Bongo, yung mga kapanalig ni Duterte, na mga politiko, may mga kanya-kanyang sabit na mga kaso, di ba? So, hindi man perpekto itong administrasyon ni Marcos, pero kung ikukumpara naman sa administrasyon ni Duterte, mukhang mas mainam-inam naman ito. Kaya kung ang layunin ni Amy Marcos ay pabagsakin ang kanyang sariling kapatid at iupo si Sara Duterte, mukhang sablay. Dahil kung talagang si Amy Marcos ay concerned sa bayan at concerned sa pagiging adik ng kanyang kapatid, lalo na po sa bayan, ay hindi na sana niya yan pinayagan na tumakbong vice president at presidente pa nga. Kung talagang matagal nyo nang alam na ito ay lulong sa droga, ibig sabihin pala, kung hindi nag-awa yung Marcos at Duterte, ay hindi mo yan sasabihin. Itatago mo yan sa taong bayan.
Kung totoo man yan o hindi, kayo na lang nakakaalam yan. Pero ang sinasabi natin, kung ano man ang balak nyo na anumang paraan ay iupo nyo si Sara Duterte, tingin ko po, nakararaming mga Pilipino ay hindi papayag. Hindi papayag na maupo ang isang Sara Duterte sapagkat napakarami po nilang atraso sa bayan at ngayon nga ang kanyang ama nga ngayon ay nililitis sa libu-libong patayan na naganap sa administrasyon ng kanyang tatay. At ito nga katakot-takot na mga issue ng korupsyon, kaso ng korupsyon ay nakasampa na po sa ombudsman. So managot ang dapat managot dito sa mga hindi lang po sa issue ng flood control kundi sa lahat ng korupsyon. Ito po'y kabulukan ng sistema. At bahagi po ng sistemang bulok. Itong si Amy Marcos na kahit ang kanyang pamilya ay handa niyang traidorin alang-alang po sa kaway ng politika. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.